Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ng kanyang kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Drigo. Taong 1984. Lungsod ng Tondo. Nang mga panahong ito, nasa edad 19 itong si Drigo. Dahil sa kahirapan, hindi na nito nagawa pang makapag-aral ng kolehiyo. Panganay sa 3 magkakapatid at ulila sa ama. Kaya siya na ang tumayong katuwang ng ina sa paghahanap buhay. Barker ng pampasaherong jeep ang pangunahing pinagkakakitaan nitong si Drigo. Maliit lamang ang kita kaya kung minsan walang naiuuwing pera ang binata. Hanggang sa isang araw ay niyaya siya ng isa sa mga kaibigan. Ayon dito, may nag-aalok ng trabaho sa kanya at naghahanap pa ito ng makakasama. Dingid sa kaalaman ni Drigo na ang pangyayaring ito ang lubusang makakapagpabago ng kanyang buhay. Dahil walang oras naman ang trabaho ni Drigo, ipinagpaliban niya muna ang pagbabarker sa araw na yon at tuluyang sumama sa kaibigan. Hoy Bosyo, sigurado kang legal tong papasukin natin. Baka mamaya kalaboso tayo, yari ka sa akin. Wika ni Drigo. Oo pare, akong bahala sa'yo. Legal tono ka ba? Pagbababa lang naman tayo ng kargamento galing sa barko eh. Tugon ni Bosyo. Pagkarating sa lugar ay kagad silang pinapasok sa isang maliit na silid. Nakita ni Drigo na may isang lalaking nakaupo. Kaagad silang sinabihan itong lumapit. Sigurado ka ba, Bosyo, na hindi marunong kumanta tong kasama mo? Baka mamaya bata ng pulis to eh. Wika ng lalaki. Napatingin naman si Drigo kay Bosyo. Nagkibit balikat lamang ito at tinugon ang tanong ng lalaki. Naku boss, kilala ko tong taong to. Alam ko liko ng bitukan nito eh. Kaya huwag kang mag-alala. Ayos na ayos to. Tugon ni Bosyo. Matapos nilang mag-usap ay kagad tinuro sa kanila kung ano ang dapat gawin. Isinama sila ng isa pang lalaki sa barkong nakadaong sa pantalan. Pero bago sila magsimula magtrabaho, binilinan sila nito. Kung ano man ang makikita nyo sa mga kargamento, huwag nyong papansinin. At kung ano mang marinig nyo, huwag nyo nang pakinggan, maliwanag ba? Bilin ng lalaki. Matapos ay kagad din itong umalis. Nagsimula na sa pagbaba ng mga kagamitan si Drigo. Hanggang sa may napansin siyang nahulog mula sa daladalang kahon. Huminto ito at tinignang mabuti. Isang kulay kayumangging batong pahaba. Inilapag niya ang hawak na karton at dinampot. Laking gulat niya. Dahil pagkahawak pa lamang niya sa bato, tila naramdaman niyang dumudulas ito sa kamay niya na tila naliligo sa langis. Kaya kinuha niya ang bimpo at ito ang ginamit na pangdampot. Inilagay niya ito sa bulsa at nagpatuloy lamang sa ginagawang trabaho. Nang matapos ay kagad din silang binayaran ng may-ari. O ayan na. Yan ang bayad nyo para sa gabing to Ipapatawag ko na lang uli kayo pag may tatrabahuhin tayo.
Wika ng may-ari na nagngangalang William. Nagulat si Drigo dahil nang buksan niya ang sobrang iniabot sa kanya. Naglalaman ito ng malaking halaga. Noon pa lamang siya kumita ng ganong kalaki sa loob ng ilang oras na trabaho. O di ba? Sabi sa'yo eh. Malinis na trabaho yung ginawa natin. Walang sabit dun, Brad. Wika ni Bosyo. Habang papauwi ay dumaan muna siya ng tindahan para bumili ng makakain ng mga kapatid at ina. Pagkarating naman sa tahanan, kaagad niyang iniabot ang kinita sa ina. Kagaya ng inaasahan. Nagtataka ito dahil sa laki ng halagang iniabot sa kanya ni Drigo. Drigo, saan nanggaling ang perang ito? Magtapat ka nga. May ginagawa ka bang kalokohan? Tanong ng ina. Wala po, Nay. May taong kumuha sa amin at nagpapatulong magbaba ng mga gamit mula sa barko galing probinsya. Ayun, natuwa sa trabaho namin kaya binayaran kami ng malaki. Pagpapaliwanag ng binata. Matapos kumain ng hapunan ay kaagad din itong pumasok ng silid at nagpahinga. Habang nakahiga, naalala niya yung bagay na napulot kanina. Dali-dali niya itong kinuha sa bulsa ng pantalong kakahubad pa lamang. Naupo siya sa gilid ng higaan at pinagmasdan ito ng maigi. Halos kasing haba lang ito ng hintuturo. Kulay kayumanggi na tila may batik-batik. Inakala niya nooy kaputol lamang ito ng katawan ng isang igat. Ngunit nang subukan niya itong ipalo ng mahina sa lamesa, kasing tigas ito ng bato. Sinubukan niya din itong baliin. Ngunit laking gulat ni Drigo nang bigla itong pumuslit sa pagkakahawak niya. Dinampot niya ito mula sa sahig. Halos magkanda-ugaga siya sa pagpulot nito dahil patuloy itong dumudulas sa kanyang kamay. Anak ng putak tikaw, ang hirap mo namang hawakan. Wika ni Drigo habang pilit niya itong dinadampot. Kaya muli siyang kumuha ng maliit na tela at ito ang pinangbalot sa bato. Yan, di mahahawakan na ulit kita. Pero teka, bakit andun ka sa kaw ni William? Ano ka ba talaga? Tanong ni Drigo sa sarili habang hawak ang bato. Humiga siya sa higaan at pinagmamasdan itong mabuti. Laking gulat niya nang tila kumilos ito ng bahagya. Nabitawan niya ito at aksidenteng pumasok sa bibig at nalunok. Nauubo pa itong tumayo at naglakad palabas ng kwarto para uminom ng tubig. Nagulat naman ang ina nang makita niya itong nagmamadali. Aba, Drigo, nagdahan-dahan ka nga pag naglalakad ka. 10 oras na ng gabi. Kumakalabog pa yung mga paa mo sa sahig. Wika ni Nanay Delia. Kagad namang humingi ng paumanhin si Drigo. Dali-dali itong bumalik sa silid upang matulog. Pilit pa rin niyang iniisip kung ano ang mangyayari sa kanya dahil sa pagkakalunok niya sa isang bato. Kinabukasan, maagang nagising si Drigo para pumunta sa paradahan ng jeep. Isang mahabang araw na naman ito para sa kanya. Habang nagtatawag ng pasahero, laking gulat niya nang biglang may sumigaw na isang babae. At nang tignan niya ito,
Nakita niya ang isang lalaking tumatakbo papunta sa kanya. Hindi niya ito nakilala dahil nakasuot ito ng bonnet. Nang papalapit na ito sa kanya, inihagis ng lalaki ang isang bag. Sabay sabi ng takbo Drigo. Tila kusang kumilos ang katawan ng binata. Mabilis siyang tumakbo dahil nakasunod na sa kanya ang mga pulis. Napakalayo na niya mula sa paradahan at patuloy pa din siyang hinahabol ng mga kapulisan. Hanggang sa tuluyan siyang maabot ng isa sa mga ito. Nahawakan siya ng pulis sa kamay. Kaso nga lang, bigla itong dumulas na parang may mantika. Habang tumatakbo, nagtataka si Drigo sa mga nangyayari. Hindi siya nakakaramdam ng pagod at tila napakadulas ng pagkilos. Maging ang mga yabag ng paa. Siya mismo ay halos hindi niya ito marinig. Nang masiguradong wala nang humahabol na pulis, huminto ito sa isang eskinita. Laking gulat niya nang biglang may humablot sa damit niya. At nang tignan niya ito, nagtatanggal na ng bonnet ang lalaki. At dito lamang niya napagtanto na si Bosyo ang lalaking nandurukot. "Walang hiya ka naman, Bosyo. Bakit pati ako dinamay mo dito? Puti ka naman, pre. Ano ba yan?" Tanong ni Drigo. Napakamot pa ito sa ulo. "Relax lang, Brad. Hindi ka naman nakilala ng mga lesbo eh. Tsaka huwag kang mag-alala. Hati naman tayo dito sa nakuha ko eh." Tugon ni Bosyo habang binubuklat ang laman ng bag na inagaw sa babae. Nanlaki ang mga mata ni Drigo nang makita ang laman ng bag. Punong-puno ito ng pera. ₱500 ang lahat. Ayon kay Bosyo, binantayan niya ng mabuti ang babae at galing pala ito sa bangko. "Huwag kang mag-alala, pare. Yung babaeng ninakawan ko, yun yung nagpapa-5-6 sa bilang barangay. Gahaman ko magpatong ng interes yun eh. Kaya ito, gumanti na ako." Wika ni Bosyo. "Pero kahit na pare, ano ka ba naman? Masama pa din ang magnakaw. Mapapahama ka lang yan eh." Tugon ni Drigo. Pero sa halip na makinig sa kanya si Bosyo, inaya pa siya nito na pumunta sa kanyang tahanan upang paghatian ang laman ng bag. Tatanggi pa sana si Drigo nang bigla niyang makita ang 2 pulis na humabol sa kanya. Dali-dali namang tumakbo ang dalawa. At pagkarating sa tahanan ni Bosyo, binilang nila ang laman ng bag. Mahigit kumulang ₱20,000 ang laman. "Wow, pare. Jackpot tayo." Wika ni Bosyo. Hinati nito ang pera sa kanilang dalawa ni Drigo. Bagaman labag sa kalooban ng binata, tinanggap pa din niya ito. Inisip na lamang niya na isang uri ng trabaho ang meron siya. Hinding-hindi ito magkakaroon ng pagkakataong humawak ng ganong kalaking halaga ng pera. Ilang araw ding hindi nagtrabaho bilang barker si Drigo. Pinili niya magpalamig muna dahil namukaan siya ng ilang tao nung ihagis sa kanya ni Bosyo ang bag. Hanggang isang hapon, papauwi siya galing sa pier. May nakasalubong siyang mga kalalakihang nagiinuman sa gitna ng daan. Hinarang siya ng mga ito at pinilit na uminom.
Pero dahil hindi umiinom ng alak ang binata, tinanggihan niya ang mga ito. Ngunit dahil lasing na, hindi nila pinalampas ang pagtanggi ng binata. Alam mo bata, walang tumatanggi sa amin. Kapag sinabi kong inom, iinom ka kung ayaw mong ipaligo ko sa iyo ang laman ng boteng ito. Wika ng isang lasing. Dahil dito, nagpantig ang tenga ni Drigo. Kinuha niya sa kamay ng lalaki ang basong may lamang alak. Sa pag-aakalang iinumin ito ng binata, nagsipagtawanan pa ang mga kalalakihan. Ngunit natigilan silang lahat nang bigla na lang ihampas ni Drigo ang baso sa ulo ng lalaking nag-abot sa kanya. Napatayo ang tatlo pang kalalakihan. Kinuyog nila si Drigo. Ngunit kahit anong gawin ng mga ito ay hindi nila mahuli-huli ang binata. Sa tuwing hahawakan nila ang kamay, kusa itong dumudulas na tila balat ng palos. Hindi maunawaan ng binata ang mga nangyayari. Ngunit napapangiti ito dahil sa nagkakandara pa ang mga lasing kakahuli sa kanya. Hanggang sa tuluyan ng napagod ang mga ito at nagsipagtumbahan. May iba pang nagsusuka dahil sa pagkahilo. Walang ya. Ang tatapang nyo, hindi nyo naman ako magawang hawakan. Pwe! Wika ni Drigo. Pasipol-sipol pa itong umalis. Ang hindi niya alam ay may mga kasamahan pala ang mga kalalakihang yun sa paligid. Laking gulat ng binata nang bigla siyang suguri ng isa sa mga ito gamit ang kutsilyo. Nakasentro ito sa tiyan. Wala na siyang panahon para makaiwas. Alam ni Drigo sa sarili na babaon ang talim pero laking gulat ng binata. Nang bigla itong dumulas na tila tumama sa isang matigas na bagay. At imbes na sa katawan ng binata ito bumaon, nasaksak pa ng lalaki sumugod sa kanya ang isa nitong kasamaan. Dali-dali nang tumakbo si Drigo at habang nasa daan ay napakadaming kamay ang pilit na humahablot sa kanya. Pero hindi magawa ng mga itong mahawakan ang binata. Parami ng parami ang humahabol sa kanya. Kaya wala na siyang pagpipilian. Pati ang masisikip na eskinita ay walang kahirap-hirap niyang nalulusutan. Unti-unti nang napapansin ng binata ang kakaibang pagbabago sa kanyang pagkilos. Maging ang karamihan sa mga nakakakilala sa kanya. Nabansagan na itong palos. Hanggang sa isang araw, tuluyang natuklasan ni Drigo ang ugat ng kanyang kakayanan. Ito ay nang minsang makasagupa niya ang isang matandang antingero. Habang nagtatawag ng pasahero, aksidente niyang natamaan ng matandang nakatayo sa tabi. Humingi siya ng paumanhin dito at kaagad umalis. Dahil napakasama ng titig sa kanya na matanda. Hindi nito nilulubayan ng tingin si Drigo. At ang malupit pa ay nanatili ito sa paradahan upang antayin ang pag-uwi ng binata. Sa hindi malamang kadahilanan, naramdaman ni Drigo na nasa panganib siya. Kaya sa halip na dumaan sa dating daanan, pinili niyang tahakin ang daan papunta sa kabilang barangay. Buong akala ng binata ay ligtas na siya doon. Ngunit ang hindi niya alam,
Teritoryo palayo ng matanda at nakita niya itong nakatayo sa gitna ng kalsada at may hawak itong tabak. Nag-alisa naman ang mga tao dahil kilala pala ang matanda sa kanilang lugar. Itago na lang natin sa pangalang Asyong. Mukhang nagkamali ka ng nakabangga bata. Pasensya na pero hindi ko matatanggap ang paghingi mo ng tawad. Wika ni Mang Asyong. Lingid sa kaalaman ni Drigo. Naramdaman pala na matanda ang kanyang kakayanan. Nais lang nitong subukan kung tama ang hinala. Dali-dali nitong sinugod si Drigo gamit ang gulok. At kagaya ng inaasahan na matanda, mabilis itong nailaga ni Drigo. Kaagad naman itong hinawakan sa kamay ang binata. Pero dumudulas lamang ang braso nito sa pagkakahawak na matanda. Teka lang po, Manong. Hindi ko naman sinasadya ang pagkakatabig ko sa inyo eh. Hindi naman siguro kailangan humantong sa ganito. Pag-usapan na lang po muna natin, Manong. Pakiusap ni Drigo. Kaagad namang huminto ang matanda sa pag-atake. Binitawan nito ang gulok at naglakad papunta sa binata at sinabi, Hindi nga ako nagkamali. May mutya kang tangan, hindi ba? At sigurado kong mutya ito ng palos. Patagal na kitang minamanmanan bata. At ngayon lang ako naging sobrang sigurado. wika ni Mang Asyong. Biglang naalala ni Drigo ang batong nalunok. Oo, Manong. Naaalala ko ngang may nalunok ako na isang bato na kakulay ng lupa. Tapos napakadulas pa nga eh. Parang nababalot na makapal na langis. Tugon ni Drigo. Kaagad namang tinakpan ng matanda ang bunganga. Huwag mo nang ituloy, iho. Halika sa bahay at doon natin yan pag-usapan. Delikado yan dito. Wika ng matanda. Kaagad niyang kinaladkad si Drigo papunta sa tahanan. Pagkapasok, sumilip pa ang matanda sa pinto bago niya ito tuluyang isara. Teka, Manong, bakit naman po delikado? Ano po ba tong nalunok ko? Tanong ni Drigo habang nakakunot ang noo. Kaagad namang tumugon si Mang Asyong. Ang nasa loob ng katawan mo ay mutya ng palos. Alam kong nakuha mo ito doon sa pantalan. Nang minsan kayong magbaba ng mga kargamento ni William. Tugon ni Mang Asyong. Hindi lubos maisip ng binata kung paanong nalaman ni Mang Asyong ang tungkol dito. Dahil wala naman siyang pinagsabihan. Kahit kay Bosyo ay inilihim niya ang lahat ng yon. Delikadong tao si William. At ang mga kargamentong binaba niyo sa barko. Mula ang mga yon sa mga katutubo sa Palawan. Mga sinamsam na kayamanan. Ang ilan pa sa mga kagamitan ay may mga dalang sumpa. At ang ilan naman ay swerte. Mapalad ka't dahil mutya ng palos ang nakuha mo, bata. Pagpapaliwanag ni Mang Asyong. Dito pa lamang unti-unting nauunawaan ni Drigo ang lahat. Ngunit kagaya ng karamihan, ang isang dakilang kapangyarihan ay may kaakibat na responsibilidad.
Binalaan din siya ng matanda na mag-iingat palagi sa mga tauhan ni William. Dahil sa oras na malaman nito na nawawala ang isa sa mga gamit, siguradong hindi ito titigil sa paghahanap. At lahat ng taong sangkot, siguradong susuyurin niya mabawi lamang ang para sa kanya. Tandaan mo, Drigo, wag na wag mong ibabalik sa kanya ang mutya. Dahil sa oras na mapa sa kamay niya ito, siguradong gagamitin niya lamang yon sa hindi magandang gawain. Ang pinakatungkulin mo ngayon, ang pangalagaan ng mutyang yan, sa ayaw at sa gusto mo. Bilin ng matanda. Hindi nagtagal ay naganap ang sinabi sa kanya ni Tandang Asyong. Minsan isang umaga, humahangos na nagpunta si Bosyo sa paradahan upang ibalita kay Drigo ang nangyari. Pare, nagwawala ngayon si William. Ayop na negosyante yan, oh. Nawawala daw yung isa sa mga gamit niya. Yung binaba natin sa barko. Tayo pa nga yung pinagbibintangan eh. Wika ni Bosyo. Tahimik lamang si Drigo. Sinabihan na lang niya itong wag intindihin dahil wala naman silang kinalaman doon. Ngunit laking gulat ni Drigo nang bigla niyang makita ang mga tauhan ni William na papasugod sa kanila. Armado na matataas na kalibre ng baril ang mga ito. Sakto namang nakatalikod si Bosyo kaya hindi niya nagawa pang umiwas. Kaagad nagpaputok ang mga tauhan ni William. At sa kasamaang palad ay tinamaan si Bosyo. Samantalang si Drigo naman, kaagad nakapagtago sa isang jeep na nakaparada. Binilang pa ni Drigo ang mga kalaban. May karamihan din ang pangkat na yon. Kaya wala na siyang nagawa kundi ang tumakas. Iniwan niya ang walang buhay na katawan ng kaibigan. Tuloy-tuloy lang sa pagtakbo si Drigo habang sinasabing ipaghihiganti niya ang kamatayan ni Bosyo. Sa kalagitnaan ng pagtakbo, nakita niya si Mang Asyong na nakatayo sa isang sulok. Kaagad siyang tinawag nito upang makapagtago. Bakit ka naman tumatakbo? Nakalimutan mo bang may taglay kang kakayanan? Pagtiwala ka sa sarili mo at labanan ang mga taong yan. Para sa kaibigan mo at para na rin sa lahat. Wika ni Mang Asyong. Tila namuo ang katapangan sa dibdib ng binata. Dinampot niya ang tubo at hinarap ang kalalakihang may dalang baril. Kaagad naman siyang pinaputukan ng mga ito. Ngunit kahit anong gawin nila, hindi nila magawang patamaan ang binata. Hanggang sa maabot na ni Drigo ang mga kalaban. Isa-isa niya itong pinagpapalos sa ulo. Halos hindi makasabay ang mga tauhan ni William sa bilis ng binata. Hanggang sa tuluyan na niyang mapaatras ang mga ito. Sakto namang dumating ang mga pulis. Nahuli kagad ang mga armadong kalalakihan. Samantalang si Drigo naman ay nakatakbo. Pinili ni Drigo na lisanin ang lugar at magpakalayo-layo. Sumama ito kay Mang Asyong sa probinsya sa Cavite upang doon pagyamanin ang nakamit niyang kakayanan. Walang nakakaalam ng totoong nangyari kay Drigo. Maraming nagsasabing patay na ito. Pero ayon naman sa iba,
Isa na itong magaling na manggagamot. Ngunit isang bagay lang ang tumatak sa mga isip ng tao sa Tondo. Ito ay ang pangalang Drigong Palos. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Rigor. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Bohol. Naniniwala ba kayo na mabilis ang karma? Bata pa lamang ay makulit na si Rigor. Palagi itong sakit sa ulo ni Nanay Rosa na isang labandera at tindera sa palengke. Gayunpaman, dahil nag-iisang anak at tanging alaala ni Nanay Rosa sa asawang namayapa, mahal na mahal niya ito at hindi magawang pagbuhatan ng kamay. Ngunit ang labis na pagmamahal sa anak, yun pala ang magdadala sa binata sa kapahamakan. Kailan ka pa makikinig sa mga sinasabi ko sa iyo, anak? Ilang beses na kitang napagsabihan tungkol dyan, pero hindi mo naman tinatandaan. Wika ni Nanay Rosa. Ngunit hindi naman ito pinansin ng anak. Nakaramdam ng pambabastos ang ginang. Kaya hinila nito ang damit ni Rigor at napunit. Ano bang problema mo, Nay? Sana palagi kang nandito sa bahay para nababantayan mo ako. Kahit nga ano nakaraan ko wala ka. Nay, hindi sapat ang mga material na bagay para mapunan ng mga pagkukulang mo. Wika ni Rigor. Hindi na nito napigilan ang luha sa pagpatak sa mga mata. Pero anak, kailangan ko magtrabaho. Para din naman sa iyo ang ginagawa ko. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin makapagtapos ka sa pag-aaral. Yun lamang ang kayamanan ng maiiwan at may bibigay ko sa iyo. Paano ka na lang kapag namatay na ako? Tugon ni Nanay Rosa. Napaluhod ito sa harapan ng anak. Hindi makapaniwala si Rigor. Nahabag siyang nakikita ang ina na nagkakaganon. Sa kabila ng pagtatalo at hindi pagkakaintindihan, ramdam niya na tunay ang pagmamahal sa kanya ng ina. Nang mga sandaling yon, bumalik sa alaala ng binata ang lahat ng sakripisyo. Pati na rin ang pagmamahal na binibigay sa kanya ni Nanay Rosa. Pasensya ka na, Nay. Hindi ko po kaagad napansin ang lahat ng mga sakripisyo mo. Masyado po ako nabulag sa pagiging makasarili ko Naging irresponsable po ako at pasaway. Pinagsisisihan ko na po na lahat ng mga sinabi ko sa'yo. Hindi ko sinasadya na ako ang maging dahilan ng pag-iyak at pagdurusa mo. Wika ni Rigor. Nang pumanaw ang ama, nakaramdam na matinding pangungulila si Rigor. Kaya naibunton niya ang galit sa ina na wala namang ibang ginawa kundi mahalin at unawain siya. Kaya simula ng araw na yon, nagpasya si Rigor na kailangan niya magbago at maging mas mabuting anak para sa ina. Matapos yon, itinayo ni Rigor ang ina at niyakap na mahigpit. Anak, wala kang dapat pagsisihan. Ang mahalaga, palagi mong tatandaan na mahal kita. At kahit ano pang mangyari, nandito lang ako palagi para sa'yo. Wika ni Nanay Rosa. Nagkapatawaran ang dalawa matapos maunawaan ang saloobin ng isa't isa. Habang tumatagal,
Unti-unti namang naghilom ang sugat at nagbalik ang samahan ng mag-ina. Tinupad naman ni Rigor ang pangako sa nanay na magbabago ito at muling pumasok sa eskwelahan. Natuwa naman ang ilang guro ng binata. Malaki ang pagbabago nito hindi lamang sa pag-uugali, maging ang hindi pagliban sa klase. Ngunit ang pagbabagong ginagawa ng binata, hindi nagustuhan ng ibang kaibigan, lalong-lalo na si Jonas. Ano ka mo? Planado na natin ang pagpunta sa lumang bahay ni Tatang Mark eh. Tapos bigla mong sasabihin na aatras ka na dahil sa lecheng pangako mo sa nanay mo? Na pinabayaan ka naman? Wika ni Jonas. Hindi naman nagustuhan ni Rigor ang sinabi nito tungkol sa ina. Naglakad papalapit si Rigor kay Jonas. Nakakuyom na ang kamao nito habang naglalakad. Ngunit sa halip na sumagot kagad at sakta nito, pinili niyang manatiling tahimik at mag-isip na maayos. Hanggang sa, Jonas, alam kong hindi mo mauunawaan ang pasya ko. Pero kailangan kong sundin ang pangako ko kay nanay. Mahalaga sa akin na magbago para sa kanya. Wika ni Rigor. Dahil alam niya na wala namang patutunguhan kung makikipagmataasan pa sa kaibigan. Umagitna naman ang ilan nilang kaibigan upang awatin si Jonas na sobra ang galit. Paano naman kami? Paano na ang plano natin? Hindi ka ba nag-iisip? Hindi ka ba nakukonsensya sa amin? Wika ni Jonas. Nagpupumiglas ito sa braso ng mga kaibigan. Jonas, hindi ko kayo iiwan. Pero kailangan kong harapin ang sarili ko at gawin ang tama. Sana maintindihan mo. Pasensya na pero hindi na ako makakasama sa pagpunta niyo kila Tatang Mark. Tugon ni Rigor. Naglakad na ito palayo at iniwan si Jonas na naiinis at nababagabag sa sariling damdamin. Nang sumunod na araw, patuloy na pinag-isipan ni Rigor kung tama nga ba ang ginawa. Subalit sa kabila ng mga pagsubok, nanatili siyang matatag sa desisyon at patuloy na nagpursigi sa pagbabago. Hanggang sa isang araw, habang naglalakad papunta sa eskwelahan, bigla na lamang siyang nilapitan ni Tatang Mark. Nakakunot ang noo nito at halatang galit ang itsura. Ikaw si Rigor, tama ba? Ang lakas ng loob mong pumasok sa bahay ko at gawan ako ng kwento. Wika ni Tatang Mark. Sa galit nito ay bigla niyang kwinelyuhan ang binata. Nagtaka naman si Rigor sa sinabi ng matanda. Wala itong ideya sa tinutukoy nito. Tatang Mark, wala naman po kong ginagawang masama sa iyo kahit na sino eh. Matagal na po akong nagbago. Kaya hindi ko po maintindihan ang mga paratang mo sa akin eh. Wika ni Rigor. Ngunit tumawa lamang ang matanda. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Eto, pakinggan mo ang sarili mong boses habang pinaplano mo ang pagpapahiya sa akin. Tugon ni Tatang Mark. Ipinarinig niya sa binata ang record at nanlaki ang mga mata ni Rigor. Opo, akin nga po yung boses na yan. Hindi ko naman po itatanggi na ako nagplano ng pagpunta sa bahay niyo eh. Pero hindi po ako sumama sa mga kaibigan ko. Dahil naisip ko na hindi magandang gawin ang bagay na yun.
Pangako po, nagbago na po talaga ako. Paliwanag ni Rigor. Ngunit hindi pa rin naniniwala sa kanya ang matanda. Sa kabila ng mga pagpapaliwanag, tila hindi pa rin naniniwala si Tatang Mark sa kanya. Hindi ko alam kung dapat ba kitang pagkatiwalaan o hindi. Hindi basta ang pagsuway sa tiwala at pagkakataong binigay sa atin ng iba. Yan ang palagi mong tatandaan. Wika ni Tatang Mark. Sa puntong yon ay kalmado na ang matanda. Napaupo na lamang sa isang tabi si Rigor. Tila nabigatan sa kanyang nararamdaman. Sinabi ko na po sa inyo, Tatang Mark, nagbago na po ako. Hindi ko po intensyon na saktan kayo o sino mang tao. Sana po mabigyan niyo ako ng pagkakataon para mapatunayan ko sa inyong nagbago na talaga ako. Patuloy na pagpapaliwanag ni Rigor. Napaisip si Tatang Mark. Sa kabila ng galit ay naramdaman niya ang pagiging tapat ni Rigor sa salita. Hindi ko pa rin alam kung dapat ba kitang pagkatiwalaan. Pero sa ngayon, hayaan muna nating ito'y maging aral sa ating pareho. Ang pagbabago ay hindi lamang sa salita, kundi palaging makikita sa gawa mo. Patunayan mo sa pamamagitan ng mga kilos na tunay kang nagbago. Wika ni Tatang Mark. Napatango na lamang si Rigor. Puno ng determinasyon ang mga mata. Salamat po, Tatang Mark. Asahan niyo pong gagawin ko ang lahat para mapatunayan ko sa inyong karapat dapat akong pagkatiwalaan. Tugon ni Rigor. Nang mga sandaling yon, nagkasundo sina Rigor at Tatang Mark na magbigay ng pagkakataon sa isa't isa. Sa paglipas ng panahon, patuloy na ipinapakita ni Rigor ang kanyang pagbabago at pagiging tapat sa salita. At kalaunan, naging magkaibigan ang dalawa na magpapatunay na ang pagkakamali maaaring maging daan sa pagkakaisa at pag-unlad. Nakita ni Nanay Rosa ang mga pagsusumikap ng anak. Pati na rin ang intensyon nitong baguhin ang masamang gawi sa nakaraan. Matapos ang pangyayari kay Tatang Mark, mas lalong nilayuan ni Rigor ang mga dating kaibigan. Palagi na lamang itong pumupunta sa tahanan ng matanda na isa palang albularyo. Ngunit ang pagiging malapit ni Rigor sa matanda, ito pala ang magdadala sa kanya sa mas marami pang pagsubok sa buhay. Anak, palagi kang mag-iingat sa daan. Isa pa, huwag kang magpapagabi. Dahil delikado lalo na ngayon. Uso na naman ang mga nawawalang tao. Paalala ni Nanay Rosa. Opo, Nay. Mag-iingat po ako lagi tsaka hindi naman ako inaabot ng gabi sa eskwelahan eh. Palagi na po kung nakakauwi na maaga, di ba? Tugon ni Rigor. Sabay halik sa pisngi ng ina. Sa tuwing aalis si Rigor papunta sa eskwela at sa tahanan ni Tatang Mark, hindi mapigilang mag-alala ni Nanay Rosa. Ngunit sa kabila ng pangamba, hindi niya maitatanggi ang pagpapahalaga sa hangarin ng anak na magbago at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Sa bawat pag-uusap nila ni Rigor, hindi nawawala ang paalala ni Nanay Rosa sa kanya na maging maingat at huwag magpapagabi. Habang tumatagal, unti-unti namang nabawasan ang takot at pag-aalala ni Nanay Rosa tuwing aalis si Rigor.
Sa bawat araw na lumilipas, lumago ang tiwala at samahan ni Rigor at Tatang Mark. At sa tulong ng matanda, patuloy na nagiging matatag at masigla ang puso ni Rigor sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. Madaming natutunan na ibang bagay si Rigor. At sa bawat sikretong binabahagi sa kanya na matanda, nanatili itong nakatago. Hanggang sa isang araw, maaga pa lamang ay umalis na si Rigor sa tahanan at tulog pa ang ina. Maagang pumasok sa eskwelahan ang binata upang tapusin ang mga takdang aralin sa silid-aklatan ng eskwelahan. Habang nasa daanan, nakasalubong ni Rigor ang dating kaibigan na si Jonas. Galit pa rin ito sa binata, lalo na nang malaman nitong nilaglag sila ni Rigor at naparusahan. Mabuti naman at nakita kita. Grabe no, kinaya mo talaga kaming tirahin patalikod. Ibang-iba ka na, Rigor. Ano, nagmamalinis ka na ngayon na para bang wala kang ginawang mali? Wika ni Jonas. Ramdam ni Rigor ang galit at pagkadismaya ni Jonas. Nanatiling matatag ang paninindigan. Naging kalmado ito kahit naiinis na siya sa inaasta ng dating kaibigan. Jonas, alam kong nasaktan kita at iba pang mga kaibigan natin sa nangyari. Pasensya ka na kung nadamay ka sa pasya ko. Hindi ko namang intensyon saktan kayo eh. Pero kailangan kong gawin ang tama para sa sarili ko at sa mga taong importante sa akin. Ngunit hindi na napigilan ni Jonas ang sarili. Tama ka, Rigor. Kailangan mong gawin ang tama, di ba? Paano kung yung tama mo ay sumasagasa sa amin? Paano naman kami mga kaibigan mo? Kung palagi mo kaming iniiwan para sa mga bagong kaibigan. Akala ko nagbago ka na. Parang pareho ka pa rin ng dati. Tugon ni Jonas. Nanatiling tahimik si Rigor. Nauunawaan niya ang pinanggagalingan ng galit ni Jonas. Subalit sa kabila ng lahat, hindi niya pinapayagan ang sarili na muling magbalik sa mga dating gawi at pasya. Jonas, hindi ko masasabing perpekto at hindi ako nagkakamali. Pero ito na ang bagong direksyon ng buhay ko eh. Kahit gaano man kahirap, ito ang landas na pinili kong tahakin. Sana balang araw magkaunawaan tayo. Sana naiintindihan mo yung pinagdadaanan ko. Wika ni Rigor habang nakayuko sa kaibigan. Napabuntong hininga ang binata. Nagbabakasakali na sa kabila ng kanilang hidwaan, magkakaroon pa rin ng pagkakataon na maayos ang kanilang samahan. Subalit sa ngayon, ang mahalaga ay panatilihin ang pagiging tapat sa sarili at sa mga bagong prinsipyo na pinaniniwalaan. Paalis na sana si Rigor nang bigla na lang magsalita si Jonas. Naalala mo pa ba si Mang Nicolas? Yung matandang pinagkaisahan natin. Bumalik na siya para balikan tayo. Kahit ano pang pagbabago ang gawin mo, wala kang magagawa para malinis ang gusot sa nakaraan. Tugon ni Jonas. Ngunit hindi na lamang ito pinansin pa ni Rigor. Matapos ang araw na yon, pinilit ng binata na layuan na lamang si Jonas ngunit palagi nilang nakakasalubong ang isa't isa. Hanggang sa isang gabi, habang mahimbing na natutulog ay nagising na lamang si Rigor.
Basang-basa ng pawis kahit napakalamig ng gabing yon. Nasundan pa ang pangyayaring ito at halos gabi-gabi. Tila pinapahirapan sa pagtulog ang binata. Kaya lumapit na ito kay Tatang Mark upang humingi ng tulong. Bakit naman naparito ka sa bahay ko ng ganitong oras, Rigor? May problema ba? Mukhang malaki ang suliranin mo at nararamdaman ko may bumabagabag sa isipan mo. Tanong ni Tatang Mark. Hindi na napigilan pa ni Rigor ang luha at kusa itong rumagasa sa kanyang mga mata. At sa oras na yon, sinabi niya ang lahat ng bumabagabag sa isipan. Halos gabi-gabi na lang po, pinapahirapan ako sa pagtulog ko eh. Tatang Mark, pakiramdam ko dahil yun kay Mang Nicolas eh. Matagal na panahon ko na po yung kinalimutan. May ginawa kami noon at napaalis ng buong pamilya na dito sa baryo. Pero ngayon, bumalik na daw po siya eh. Simula ng araw na yun hindi na ako nakatulog pa ng mahimbing. Isa sa mga kaibigan namin ang bigla na lamang namatay. Hindi ko alam, baka ako na ang susunod eh. Tugon ni Rigor. Napailing na lamang si Tatang Mark sa sinabi ng binata. Dako, si Nicolas pa talaga ang kinalaban nyo. Isa ko sa mga sumang-ayon na lumisan ang pamilya niyan dito sa baryo natin. Dahil alam ko na aswang ang pamilya niya. Hindi naman nakakapagtakang nangyari yon sa kaibigan mo. Wika ni Tatang Mark. Magsasalita pa sana si Rigor. Ngunit narinig niya ang boses ni Nanay Rosa sa labas. Sabi ko na nga ba, andito ka anak eh. Hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Nag-aalala ako sa'yo. Wika ni Nanay Rosa at mahigpit na niyakap ang anak. Mas mabuti sigurong dumito ka muna sa tahanan ko, Rigor. Hanggat hindi natin nare-resolba ang problema. Wika ni Tatang Mark at nagtaka naman si Nanay Rosa. Wala nang nagawa pa si Rigor, kundi sabihin ang totoo sa ina. Sensya na po na ya. Hindi ko naman po alam na magiging ganito ang lahat pero siguro ito na ang karma ko. Tugon ni Rigor at napayuko na lamang. Sa pagsasalaysay ni Rigor ng katotohanan, unti-unting nawala ang bigat sa dibdib. Alam niya na mahal siya ni Nanay Rosa at hindi niya kayang itago ang mga pinagdadaanan. Anak, hindi ka nag-iisa sa pinagdadaanan mo. Handa akong makinig at tumulong sa anumang paraan na kaya ko. Huwag mong isipin na karma ito sa'yo. Basta narito ako para sa'yo, anak. Tandaan mo yan palagi. Wika ni Nanay Rosa habang pinapakalma ang anak. Naramdaman ni Rigor ang pagmamahal at suporta ng ina. Ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na harapin ang kanyang mga takot at alalahanin. Sa pagkakataong yon, hindi na niya kailangang mag-isa sa kanyang pakikibaka. Matapos ang pag-uusap, sumang-ayon si Nanay Rosa na manatili sa tahanan ni Tatang Mark ang anak para sa kaligtasan nito. Nang dahil sa mga hindi pangkaraniwang pangyayari kay Rigor, buwaba ang grado nito sa eskwelahan. Kaya minabuti na lamang ng binata na huminto na muna sa pag-aaral para sa sariling kaligtasan. Hanggang sa isang gabi, habang mahimbing na natutulog,
Bigla na lamang nagising si Tatang Mark sa malakas na sigaw ni Rigor. Dali-dali niyang pinuntahan ang silid ng binata. Laking gulat niya nang makitang tatalo na sana sa bintana si Rigor. Habang sakal-sakal ang sarili, mabilis na tumakbo si Tatang Mark at hinila pababa ang binata. Kaya naman pareho silang natumba sa sahig. Doon lamang nagising si Rigor. Teka lang po, Tatang Mark. Ano po bang nangyayari? Bakit parang takot na takot po kayo? Tsaka ano po bang ginagawa ko dito sa baba ng kama? Nagtatakang tanong ni Rigor na para bang walang alam sa nagaganap. Nang makabawi sa gulat, kaagad na huminga ng malalim si Tatang Mark. Puno ito ng pag-aalala sa mga nangyari. Nakita kita kanina. Patalon ka na sana sa bintana eh. Akala ko hindi ka na magigising. Kaya tumakbo kagad ako para hilahin ka. Nakakatakot, Rigor. Hindi ko alam kung ano ang maaaring mangyari kung hindi kita nakita kaagad. Wika ni Tatang Mark. Nagulat naman ang binata sa mga narinig. Sensya na ho, Tatang Mark, pero hindi ko po maalala yung mga nangyari. Pakiramdam ko parang panaginip lang lahat eh. Tugon ni Rigor. Napansin ni Tatang Mark ang pagtataka sa mukha ng binata. Sa gitna ng takot at pag-aalala, nanatili ang pag-asa kila Tatang Mark na makahanap sila ng kasagutan sa mga misteryosong pangyayari kay Rigor. Sa tulong ng pagmamalasakit at suporta ng isa't isa, nagpasya silang magtulungan upang tuklasin ang katotohanan at labanan ang mga puwersang hindi nila kayang maunawaan. Matapos ang gabing yon, nagpatuloy pa ang mga masasamang pangyayari sa buhay ni Rigor. Ginawa naman lahat ni Tatang Mark upang tulungan ang kaibigan. Hanggang sa isang gabi, lumabas si Rigor sa bahay ni Tatang Mark upang pumunta sa kanilang tahanan. Ngunit habang nasa daan, nakita ni Rigor ang isang asong itim na nakatingin sa kanya. Napaatras sa takot ang binata. Kaagad siyang dinambahan ng aso. Ilang sandali pa ang lumipas. Bigla na lamang dumilim ang maliwanag na buwan at laking gulat ni Rigor nang makita ang isang manananggal. Pasado 11:00 na ng gabi na mga oras na yon. Walang katao-tao sa paligid. Dahil sa sobrang takot ay hindi na alam ni Rigor kung saan siya napadpad at tila naliligaw na. Takbo-lakad ang ginagawa ng binata hanggang sa naabutan ito ng manananggal. Pinagkakalmot nito ang mukha ni Rigor. Nahirapang lumaban ang binata. Hanggang sa nakahawak siya ng isang bato at hinampas yun sa mukha ng manananggal. Nasaktan ang manananggal kaya nabitawan nito si Rigor at mabilis na tumakas ang binata upang iligtas ang buhay. Iika-ika itong naglakad. Ngunit hindi pa man nakakabawi ng lakas. Bigla na lamang itong sinunggaba ng malaking aso at kinagat sa kanang braso. Kahit nangihina ay lumaban si Rigor. Hanggang sa nagawa niyang takasan ang mabangis na aswang. Ilang sandali pa, napaupo na lamang sa gilid ng isang puno si Rigor at nangangatog dahil sa takot nang biglang may nagsalita. Ano? Natatakot ka na ba? Nasaan ang tapang mo? Di ba ikaw ang ulo ng grupo mo? At ngayon, sisingilin ko kayo sa inyong mga kasalanan sa akin.
Wika ni Mang Nicolas. Napaluha na lamang si Rigor at naisip na yun na ang katapusan ng buhay. Ngunit bigla na lamang may nagsalita. Yan ay kung pahihintulutan kita. Tandaan mo, palaging kabutihan ang tatalo sa kasamaan. Wika ni Tatang Mark at nanlaki ang mga mata ni Rigor. Dali-dali namang lumapit ang binata sa matanda. Ngunit hindi pa man tuluyang nakakalapit. Nagsimula na ang tagisan ng kasamaan at kabutihan sa ilalim na madilim na kalangitan. Sa gitna ng labanan, naroon si Rigor at nananatili sa gilid. Hindi alam kung ano ang gagawin. Nanlaki ang mga mata niya sa takot habang sumusugod si Tatang Mark sa laban. Ngunit sa kabila ng takot, naroon din ang determinasyon sa puso na dapat nilang harapin ang banta na yon. Hanggang sa napatumba ni Tatang Mark ang aswang. Ngunit hindi ito madaling kalaban. Galit na galit si Mang Nicolas at determinadong pigilan ang kanilang mga hakbang. Sa isang iglap, bigla na lamang nagising si Rigor mula sa kanyang pagkaduwag. Ramdam niya ang panganib na sumasabay sa malamig na hangin. Sa halip na maging alipi ng takot, nagsimula na itong kumilos. Tama na. Di ba ako naman na may kasalanan sa'yo? Pwes, ako na lang ang pahirapan mo. Sigaw ni Rigor. Dinig sa boses ng binata ang tapang at determinasyon. Hindi kami papayag na matalo ng kadiliman. Kami ang tatapos sa iyo, Nicolas. Kaya magtulungan tayo, Rigor, upang masupil natin ang aswang na ito. Tandaan mo lang ang lahat ng tinuro ko sa iyo. Wika ni Tatang Mark. Ang mga salitang yon nagdulot ng lakas at determinasyon sa binata na tumayo at lumaban. Nagtulungan silang dalawa. Nakipaglaban para sa kanilang kaligtasan at para sa iba. Nagpatuloy ang laban sa buong gabi. Ang tunog ng mga ungol ng aswang at sigaw nila Tatang Mark ay bumabalot sa paligid. Kahit malakas ang kalaban, nagpatuloy lamang ang dalawa at kahit walang karanasan sa digmaan, nakipaglaban pa rin si Rigor. Noong una ay palagi na lamang nasusugatan ng kalaban ang binata. Ngunit sa huli, sa kabila ng lakas ng kaaway, ang kapangyarihan ng pagkakaisa at kabutihan ay nagtagumpay. Sa tulong ng tangan ng matanda na San Benito, nalusaw ang aswang. Sa pagtatapos ng laban, hinihingal at sugatan. Ngunit nagtagumpay at nakatayo sina Tatang Mark at Rigor. Nabigo ang kadiliman at liwanag ang nagtagumpay. Nang dahil sa nangyari, labis na natakot si Nanay Rosa para sa kaligtasan ng anak. Kaya nagpa siya itong umalis na lamang sa kanilang baryo. Lalo na't nang dahil sa nangyari, nagkaroon ng mga sugat sa katawan si Rigor na halos ikamatay na ng binata. Hindi naging madali para kay Rigor na lisanin ang lugar. Ngunit upang mag-umpisa ng bagong buhay, kaagad itong sumang-ayon sa ina. Bago umalis, binigyan ni Tatang Mark ng pulang korales ang binata upang may proteksyon nito at tanda ng kanilang pagkakaibigan. Sa bagong lugar na kanilang pinuntahan, nag-umpisa si Rigor ng bagong buhay. Bagamat may takot at pangamba sa puso,
Nagpa siya itong harapin ang mga hamon ng buhay at ituloy ang pagbabagong nasimulan na. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang nararamdaman ang paghilom ng mga sugat. Hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa puso at isipan. Sa tulong ng kaibigan at mga aral na natutunan sa kanyang paglalakbay, unti-unti niyang naibalik ang tiwala sa sarili at ang pag-asa sa kinabukasan. Sa kabila ng pagsubok na pinagdadaanan, hindi nila malilimutan ang mga alaala ng araw na nagkasama sila ni Tatang Mark. Habang ang pulang korales na binigay sa kanya na matanda, patuloy itong nagsisilbing alaala ng kanilang pagkakaibigan at tanda ng proteksyon at suporta na patuloy nagmumula sa kanilang mga puso.